hiwaga nga matipapakalo. Ang alamat ng teddy bear ay may kasaysayang pinagmulan na nagmula sa Estados Unidos at may kaugnayan sa isang pangyayaring kinasasangkutan ng dating Pangulo ng Estados Unidos na si Theodore Teddy Roosevelt. Okay. Kaya pala Teddy. Teddy, okay. November 1902. Si Roosevelt, na kilala bilang isang masugid na mangangaso, ay naimbitahan sa isang pangangaso ng oso sa sa estado ng Mississippi. At sa loob ng ilang araw, hindi pa siya nakakahuli ng kahit isang oso. Dahil dito, ang mga kasama niya sa pangangaso ay nagdesisyong hulihin ang isang oso at itali ito sa isang puno upang mabigyan ng pagkakataon si Roosevelt na barilin ito. Okay. Kung mga planted. Naawa sila eh. Di man makahuli-huli. Ano ba panghuli niya? Ha? Mousetrap? Hindi talaga makahuli yan. Ha? Chok. Chok na. Ginuguhit nyo. Ano yung huli niya? Ipis? Ngunit na makita ni Roosevelt ang kalagayan ng oso, pagod, sugatan at walang laban, tumanggi siyang patayin ito, Papa Jepoy. Ayaw naman. Nagsasabing hindi ito patas na laban. Tama. Tama. Sa halip, inuutos niya ang pakawala ng oso. Nung nakawala yung oso, ang lakas! It's a prank! Pinatay sila lahat. Nagwala yung oso. It's a prank! Minasakir sila. Lumakas yung oso. nagwala yung oso. Joke time pala yun. Pambira. Ang lakas pala ng bear. Sabi niya, kawawa naman. Di naman ito fair. Kaya tumanggi siyang patayin ito. At sa halip, inuutos niyang pakawala ng oso. Ang eksenang ito ay naging tanyag matapos itong iguhit ng isang cartoonist na si Clifford Berryman, na ipinapakita ang pangyayari sa pahayagan. Ang cartoon ay pinamagatang Drawing the Line in Mississippi. At mabilis na kumalat ang kwento ng kabaitan ni Roosevelt, Papa Jepoy. At dahil sa popularity ng kwento, isang negosyanteng mag-asawa na sina Morris at Rose Mitchum sa Brooklyn, New York ay nakaisip ng idea na lumikha ng isang stuffed toy na bear bilang paggunita sa pangyayaring iyon. Pinangalanan nila itong Teddy's Bear. Bilang parangal kay Pangulong Roosevelt, ipinakita nila ang unang prototype sa bintana ng kanilang tindahan at agad itong nagustuhan ng mga tao. Dumami ang demanda para sa stuffed toy na ito kaya nagsimula sila ng kumpanya ng gumagawa ng mga teddy bears. Saan ba sila naghahunting nung time na nakita nila yung bear na nangihina? Grabe talaga, Papa Jepoy, yung pinuntahan nila kasi naghanap sila ng magubat talaga. Kumbaga, gusto kasi nila, di ba, wild. Wild. Tapos mag-hunting. Ngayon, hirap naman itong si President Teddy Roosevelt na mag-hunting. So, nag-isip sila na planted na lang. Hanap tayo ng bear na medyo mahina. Itali natin. Oso. So, pumunta sila dun sa magubat. Saan lugar yan? Ha? Saan lugar? Sahara Desert. Kayo na ako mausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan ha? Magubat. Sasapakin ko yan. Wala pa ako nakitang bear sa Sahara Desert. Meron dun camel.
Dalawa lang nandun, camel sa cactus. Wala pa ako nakitang oso doon. Magubat sa Sahara Desert. Wala pa. Desert. Tama naman din yung kanyang prinsipyo. Unfair. Pakawalan nyo yan. Tinali pa. Saan puno? Anong puno? Saan tinali? Cactus. Tusok-tusok yung bear! Sugatan talaga yun. Manghihina talaga. Ang init dun eh. Sabay, nakikita nyo to. I-drawing mo daw. Ay, pumalik. So, ano nangyari? Dumami nga yung demand kasi nagustuhan nila itong stuffed toy na ito. Ngayon nagsimula Teddy's bear. Teddy's bear. Kaya nagsimula sila ng kumpanya na gumagawa ng teddy bears. At sa kalaunan ng teddy bear ay naging isa sa pinakasikat at pinakapaboritong stuffed toy sa buong mundo. At hanggang ngayon, Papa Jepoy, nananatili itong simbolo ng kabaitan, nostalgia at pagmamahal. Ito, pagdating ng Kapaskuhan, pinangre-regalo din ito. Tama. Kaya ang alamat ng teddy bear ay hindi lamang tungkol sa isang ordinaryong laruan. Ito ay may pinagmulang kwento ng kabutihan, hustisya at respeto sa kalikasan at hayop na nagsimula sa isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Diba? Ganda pala ng kwento ng teddy bear na ito. Anyway, dodrawing ko muna, Papa Jepoy. Teddy bear. Sa mga hindi nakakaalam, graduate ka, no? Fine Arts? Fine Arts. Saan ka graduate ng Fine Arts? Sa Clark Air Base. Clark Air Base. Nagtapos ng Fine Arts sa Clark Air Base. Ngayon, ipakita mo nga yung nakitang bear ni Theodore Roosevelt na sinasabi niyang iba to yung bear na nakita niya. Ito yung unang bear. Akin na yan, sabi niya. Akin na yan. Tingin niya, anong sinabi niya? Pakawalan mo yan. Bakit naandyan yan? Akin na yan. Kinuha niya. Tingin. Ito. Anong bear yan? Ito na. Tingin. Sinabi nung nakita niya, wag naman kayong ganyan. Akin na yan, bear na yan. Naawa siya eh. Tingin. Kasi nilalamig yung bear eh. Tingin. Ibang bear pala yan. Ang sabi nila, snow bear, teddy bear, San Miguel bear pala yan eh. Teka lang, bakit yung isa, ano yan, may 75? Ano yung 75? Ha? Bakit nakaganyan may 75? Ano yan? Explain mo yung drawing mo. May hotdog pa. May hotdog. 75. 75, walang tissue yan. Bakit mahal? Ano, magkano isa? Yung isa may tissue. Magkano yung may tissue? 340. Ang mahal ah. Hindi, kaya 340 yan. May kasamang 3 isaw. May kasamang 3 isaw na. 340 LD yan ah. May tissue. Malamig. Tapos may 3 isaw. Yung isa walang tissue pero may hotdog. Hindi LD yan eh. Monique! Paupuin na yan. Show up. Ang alamat ng bear. Barangay LS 97.1 Forever Number 1